We're talking to Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson. Good afternoon, sir. Yeah, Hi, good Senator. afternoon ulit sa atin lahat. Good afternoon. Good afternoon, Senator. Kamusta kayo, sir? Yeah, good afternoon. Ronald, how are you? Yes, mainit pa rin ba ulo nyo? Siyempre, yun ang tanong eh. Hindi naman. Hindi naman. Okay, takot ako to ask I the was first wondering how to question. ask that question there. Pero kumusta na yung away, Senator? Kumusta na yung Ako, World hindi ako War? nakipag-away eh. Hindi ako nakipag-away. Nagtitimpi nga eh. Kaya lang, minsan eh, sumasagad eh. Itimpi. Huwag ka na Pero- magtimpi, Senator. Pero in fairness, Senator, nag-agree ako sa sinabi nyo na mas maganda lalaki kayo kay Senator Mark Paleta. Kahit yung katabi ko hindi nag-agree. Biro lang yun actually, Sek. Nagbibiro lang ako noon. Parang masyadong tense yung galing ako sa CA. Hinabot ako ng mga media, inambus ako. Medyo tense yung usapan. So, para lang magkaroon ng konting light banter yon. Kaya ako lang Pero, Pero kumusta na talaga? Saan na ba talaga papunta yung Blue Ribbon ngayon? Kasi nagtatanungan din yung mga tao eh. Magkakaroon pa ba ng hearing about the flood control? Ang direction kasi, sa ngayon, 4 pa lang yung nakapirmado sa partial committee report. Yes, sir. Ang kailangan ko, Yeah. siyam. Yes, sir. Kasi ang regular member, 17. Hopefully, kung siyempre nakasama na ako doon sa ex-officio, no? Ang dalawang ex-officio pang naiwanan, si Senator Subiri, Majority Leader, at saka si Senator Alan, Minority Leader. So kung makagather ng 5 signatures more, then I'm ready to report it out. Tapos, i-depend ko na sa floor. Magkaroon na kami ng debate sa floor. At kung ma-adapt yung final version after all the amendments, di meron ng partial committee report. And from there, pwede na uli mag-move forward, mag-proceed sa panibagong hearing, tawagin yung mga dapat tawagin, para na sa ganun, kung kailangan na magkaroon ng closure, conclusion, yun na yung final committee report. Pero sir, ano sir ang prognosis? Do you think you'll be able to get 5 more signatories? Considering na parang medyo how many weeks na since you finalized the draft? Isang buwan na. Kasi alam mo, hindi ko rin sila masisi, 400 plus pages eh. At marami rin naman kaming mga ibang committee reports na pinapipirmahan, iniikot. Ito, medyo maselan ito. Hindi ito yung parang ganun kasimple na sa loob ng plenaryo, ikutan lang kami na ikutan, pakipirmahan mo lang ito. Lagyan mo na lang ng will interpolate, will amend. Ito kasi medyo may mga kasamahan kami na nakapaloob doon sa committee report. So palagay ko pinag-aaralan o tinitimbang nilang mabuti kung anong gagawin nila. So Senator, where does it stand now, Senator? Are you confident you'll be able to get the rest of the signatures? Yes, I'm confident naman na I hope I'm not wrong, pero I'm confident na yung 5 more pwede makuha. Kasi initially, yung 3 na nag-withdraw, kasama naman sila noong nag-meeting kami para magpalit ng language, yung ibang nangalingwahe na acceptable man sa kanila. So I'm hoping na yung 3 pa, si Senator Subiri, Senator Gatchalian, Senator JV, makakapirma rin. And I hope makompleto yung 5 more para maging majority na yung nakapirma. Pero Senator, kayo lang naman alam ko na talagang babasahin yung 400 pages pag merong ganyan eh. Most of the senators, papasummarize lang sa staff nila yan eh. So if they really That is want to correct. sign, pwede nilang pirmahan yan nang hindi binabasa yung 400 pages. Yes, actually, ang practice naman, hindi naman kailangan basahin talaga word for word o basahin lahat yung pahina. Kasi pwede ka naman maglagay doon ng I will interpolate or I will amend. Ano? Bukas naman yun eh. Kaya hindi naman pag nagpirma ka doon, hindi naman final na yun na yung i-adapt sa floor. Kasi pag pinabasa mo sa staff, binigyan ka ng briefer, pwede mong gawin yon sa interpellation, sinupply ng staff mo, at tapos pati yung amendments. Pero sir, whatever the cases kasi, sabi nga niya, it's been a month. At 400 pages, even if you have 100 pages read by you or your staffer, I mean senator, pwede naman kahit 100 pahina kada linggo mababasa niya eh. So kahit pa paano medyo masyadong mahaba na yung isang buwan para kanilang basahin. Yes, I agree. Kasi naintindihan ko rin na medyo nagbabalanse siguro yung iba. Kaya noon ngang unang
nagpapalob kami. Ang tanungan ng iba, may nakapirma na ba? Papakiramdaman. Parang ganon. May mga pag-aalinlangan kung not necessarily because of the content nung report. Kung hindi, nagpapakiramdaman kung para rin yung boboto ko sa bagong Senate President. May Yeah, 13 na ba? Parang ganon. Pero Senator, ano pa yung contentious issue at this point? Kasi ang pagkakaintindi namin, inayos na yon nung binago niya yung wording, di ba? Na for further investigation yung iba, tapos yung rekomendasyon nyo is not to file charges, but yung ganun nga, akala namin naayos na yon. Ano pa yung mga contentious issues at this point? Wala ako nakikita na kasi yun nga inayos namin kasi yung filing of charges, baka raw ma-misinterpret na parang kami na yung prosecutor na magpapile ng information. So, pinalitan lang namin ng recommended for preliminary investigation, which actually is already happening. Kasi nasa final stage na nga ng preliminary investigation yung iba eh. Tulad yan, di ba, nakapag-file na ng counter affidavit yung iba. Yung iba, naka-schedule na mag-file ng counter affidavit. So, halos mahigit kalagitnaan na ng preliminary investigation ng DOJ o ng Ombudsman, yung ibang nababanggit ko sa report. So, I just hope na ma-realize nila na parang pay accompli na nga itong para ministerial na nga itong mga recommendation dito eh. Senator, hindi kaya yan link sa dalawang bagay? Sinasabi kasi ng ilang mga commentators ay isang dahilan kung bakit medyo mabagal ay dahil yung ilang mga members ng majority ay medyo masama ang loob na ang iniimbestigahan ay kapwa nila mga senador. Imbis daw na mag-focus dun sa mga congressman, sa mga contractors, etc. No? At alam niyo naman, nagkaroon ng kaunting problema yan last year. Ikalawa namang sinasabi nila, baka may ugnayan sa impeachment na aakyat sa Senado. Kaya medyo mabagal. May basihan ba yung ganong klaseng mga suspicions, Senator? Unang-una, may mga congressmen din naman na kasama doon sa recommended para mag-undergo ng preliminary investigation. Maraming contractors doon actually. May mga contractors na nakasama rin doon. So, kung may basihan man o wala, I leave it to their wisdom or judgment na magpirma kasi discretionary naman yung pagpipirma eh. Ako naman, hindi ko na nga ginawa. Kasi nung unang nagawa yung partial committee report, ako mismo yung nagronda sa plenary. Kasi yun ang gawin namin yun ang pinapractice namin Pakipirma mo na lang ito, lagyan mo na lang ng will interpolate. Yun nga, dahil siguro medyo nagkaroon ng konting sensitivity yung iba, binawi yung kanilang pirma, nag-withdraw. Tapos kung kailangan daw mag-meeting muna kami. So nag-meeting kami, actually yung meeting namin, executive session, inibata pa namin yung Ombudsman, yung DOJ, pati nga AMLAC inibita namin doon para maliwanagan nila kung ano talaga yung mga complexities. At doon naman, may mga nag-attending, hindi naman lahat ng members nandun. Nandun sina Senator Gatchalian, Senator Tulfo, Senator Mig Zubiri, SP nandun. So medyo naliwanagan yon. Nagkasundo kami doon sa language to be used or to be substituted. So since then, that was kasi yung unang nung pina-route namin yan, February 11 So may isang buwan na nga But what do you think, sir, what would it take to get those needed 5 signatures to put pen to paper? What else would be needed? Alam mo, dahil sa nangyari nga noong unang partial committee report, medyo ayoko lumapit sa kanila personal, isa-isa. So maybe on Monday, I will discuss this with the Senate President and the Majority Leader. Baka pwedeng sila na lang yung kumausap sa ibang kasama namin, at least sa majority, na kung pwedeng para matapos na yung o ma-report out na, kung pwedeng pirmahan na lang. Sir, we watched your long privilege speech on Tuesday, and to be honest, we were all a little bit surprised at your, how do I say, tone, I guess, kasi galit na galit po kayo. And I was wondering what got you to this point that you feel you had to use a privileged speech to respond to a colleague. We've never seen you that aggravated before, I have to say. Boiling point. Almost
Baka siguro nasa mga 98 or 99%. Or degrees. Umabot doon. Kasi matagal na yan na kung hindi man sa kanyang programa, hindi ko naman pinapanood yung program niya, pero pinipeedback sa akin ng mga staff ko ano yung siya sabi. Tapos nag-privilege speech last week. Nasa launch nga ako noon. Ayoko naman patulan, pero umulit ng Monday, nasa office naman ako noon, na-monitor ko. Yon. So, tinext ko agad si Senate President, bukas ko na lang sasagutin, ayoko nang makadagdag pa sa abala sa trabaho dyan. Kasi marami kami tinatapos ng mga bills So, yun. Kaya natuloy na nga nung Tuesday. Ang tanong ko, Senator, anong feeling o impression ng iba mong kapwa-senador? Dahil very classic gaslighting yung ginagawa ni Senator Marcoleta, if I may say so. Paano? Sinabi niya ito, tapos babawiin niya. Sinabi niya ito, tapos babawiin niya. Nowadays, hindi mo pwedeng bawiin yung sinabi mo dahil pag nasa social media yan, hindi mo na yan mabubura. So, medyo, anong feeling nung iba habang pinapanood nila yung mga ganyang pangyayari? Oo. Ang masasabi ko lang, Sec, Ronald, maraming kumamay sa akin, maraming nag-congratulate, at maraming nagsabi na tama lang yan. Yun lang, hindi na ako mag-identify, baka makakreate pa tayo ng away ulit involving the others. Pero maraming lumapit sa akin ganon, actually, na tama lang ginawa, it's about time. Yeah. Pero meron ba nagpapabati sa inyong dalawa? Meron bang siguro feelers na, oy, magkasundo naman kayong dalawa? Meron bang ganon? Except na kinausap ako ni Senate President, even before yung privilege speech ni Senator Marcoleta nung Monday at saka yung sagot ko nung Tuesday, pumunta pala sa office niya, I think that was Monday last week, na sabi nga sa kanya, bakit naman ganon, marami siyang So, sabi ko, alam mo, SP, hindi naman ako nakipag-away sa kanya, kaya lang, siya yung talaga nang-aaway. So, ewan ko kung naiparating ni SP yun. Serious Monday last week yun Pero apparently, hindi naman talaga tumalab sa kanya whatever the Senate President did, Dahil bumanat ka siya ng Lunes Hindi ko nga na-expect yung Lunes kasi ang ina-expect ko, nag-usap ulit sila na SP para iparating yung sinabi ko na ayoko makipag-away. So either kung nakausap siya, hindi tumalab sa kanya, or hindi siya nakausap, kaya bumanat na naman ng Lunes. So on that Monday privilege speech naman ni Senator Marcoleta, one of his main points is that there has been undue delay in the release of the Blue Ribbon Committee report kasi 7 months na daw yung nagko-conduct ng flood control hearings, and to this day we still don't have a report. You don't think that's fair? No, he lied. Kasi alam mo, PDF yung pinadala ko program document yung di ba, program document format, PDF. Hindi ko talaga sinadya ko talagang bawat opisina padala ng digital copy o kaya yung kanilang may watermark. Kasi nangyari nga yung unang ni-route namin, nag-leak. So ang usapan namin, sige, bigyan ng kanya-kanya, may watermark para identify natin kagad, ma-pinpoint kung saang opisina nag-leak yan, kung sakali magli-leak. So isang yan, at the same time, 400 pages, hindi naman pwedeng isa-isang ilalako mo yung isang kopya lamang sa bawat opisina ng mga miyembro. Lalo matagal yon. So sabi ko, i-simultaneous natin para simultaneously mabasa nila para mas mabilis. At bigyan lang tayo ng signal, kung nabasa ng lahat, ready magpirma, dadali natin yung kopya na may signature page sa kanilang mga opisina, servicean na lang natin. So, he was lying when he said na ang delay, ayaw niya magpirma kasi wala akong pirma, walang pirma yung chairman. Pero during interpellation, iba naman yung rason niya. Yun ang sinasabi ni Sec Ronald na gaslighting. Kasi nung interpellation na, sabi ko, pipirmahan niyo ba? Sabi niya, ayaw ko pumirma ng partial, gusto ko yung kumpleto. Partial nga ito hindi pa nga tapos yung ating committee hearings, hindi pa nakukonclude. Paano kung gagawa ng kumpletong report? So doon mo makikita talaga na palusot-lusot, yung hindi niya ma-confront, hindi niya masabi yung totoo. Dahil di ba nung Monday ang sinasabi niya, kaya hindi siya nagpirma dahil nga walang pirma yung chairman, ako sinisisi. Pagkatapos nung tinalawanan ko sa privilege speech na
sinadya kong walang pirma doon sa ano kasi hindi ko pipirmahan yon. Iba naman yung kanyang kinakatwiran. Hindi raw siya pipirma sa partial lamang at ang gusto niyang pirmahan yung kumpleto. Alam niya namang imposible yung kumpleto kasi hindi pa tapos yung, hindi pa na-conclude yung hearings. Anong tawag natin doon, di ba? Outright lying. So sir, can you confirm that his office did receive a copy of the partial report? And number two, Of because course. because of the watermark, did you ever find out sino po yung nag-leak ng copy na yun? May receipt copy. Tapos panay nga ang follow-up ng staff ko sa staff niya na sinasabi, hindi pa nga rin napipirmahan. Kaya definite, pinakita ko rin sa aking privilege speech yung receipt copy ng kanilang kopya. Yeah. Kaya hindi pwedeng i-deny na wala siyang kopya. At saka inamin naman niya, hindi raw siya pipirme. Kasi alam mo, pinapangalandakan niya yung kanyang minority report, which Yes. is, kapastusan yung minority report. Kasi sa rules namin, kailangan munang nandyan yung majority, tapos within 72 hours, doon ka pwede mag-input kung ano yung mga pag-dissent mo. Hindi siya nagbabasa ng rules kasi. Ano ba yung meron sa minority report na gusto niya specifically na isama doon sa yung report ninyo? Kung dapat hindi minority report, dapat nag-submit siya sa committee, ito yung opinion ng minority. Para ma-incorporate ko yon, so kaya tumawag sila ng meeting, magmi-meeting kami as the Blue Ribbon, majority, minority. Ito yung mga input namin, baka pwede incorporate yan. Pag-uusapan namin yon. Yung sinasabi niya, yung kanya sa minority report, meron siyang conclusion kay Speaker Romualdez, may conclusion siya kay President Marcos. Wala nang pinaghuhugutan. So hindi ko naman kinukontra yon. Pero dapat, ang proper way, ang appropriate manner of doing it is as a committee, mag-usap-usap kami, ito yung position ng minority. Pwedeng incorporate yan doon sa ating committee report. Pero hindi na yung ginawa, pinangunahan niya. Tapos binigyan niya pa ng kopya, si Senate President, yung Blue Ribbon mismo, hindi niya binigyan ng kopya. Hindi ba kabastusan yun? Kaya nga ang trato ko, basura eh. It will never be part of the committee report because it is not a committee report and there is no such thing as a minority report. Sa sine lang yun sa US, yung minority report, yung kay Tom Cruise. Yung premonition yun, Senator eh. Yung nape-predict mo yung alam mo- future. Oo. Parang, Alam mo, i-Chinese ko na lang yun, yung Xiaoxiong Buke Yubing. ano yun, Sen? That's one way of ang hirap niyang kausap. Alam mo, you cannot explain ice to a summer insect. Yun ang Summer insect. Chinese, Chinese idiom. Kasama ba Paano dyan mo na... ipapaliwanag yung yelo doon sa insekto na pang summer lang? Hindi niya maintindihan. Kasama ba dyan, Sen, yung paulit-ulit niyang sinasabi? Last year pa, na hindi nyo daw pinapatawag si Congressman former Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez dahil ang ginagamit nyo lang laging excuse yung interparliamentary courtesy. Hindi ba pwedeng sabihin ng Senate as a whole kay Senator Marcoleta yung ruling na yon? Siyempre, bago siyang senador, baka hindi niya na, sabi niyo nga, hindi niya nababasa yung rules. Pero napapahiya kasi yung Senado pag lagi niyang ini-invoke na parang pinagtatakpan yung ebidensya dahil ayaw ipatawag yung akusado, no? Pero yun klaro yung ganung klaseng interparliamentary courtesy. Alam niya yun kasi in-invoke niya nung congressman siya eh. Di ba liwa-liwanag, pinakita ko rin yung video. In-invoke niya nung sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Yan mismo ni-invoke niya. Kaya nga sinabi ko, such hypocrisy, such double standard. Talagang alam mo, minsan yung rules, gusto niya i-apply lang sa iba, tapos sa kanya hindi applicable pagka ayaw niya. Pwede ba yung ganun? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang hirap magpaliwanag sa tao na yan eh. At saka bawat may makausap siyang, confirmation hearing sa CA. Nangyari na naman yan kahapon. Tumayo na nga ako, ayoko nang pakinggan yung litanya niya kasi ang tinatanong niya pa naman, Infantry Brigade Commander ng Army. Tinatanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Pero obviously, ang tinatanong niya, gusto niya mag-agree sa kanya yung general sa kanyang punto. Hindi ko maintindihan, mukhang ang audience niya, China.
Mukhang may pinaparinggan niya yung China na nakita nyo, napaamin ko yung general na tama yung punto ko. Napag-alaman ko rin, kasi siya rin may kasalanan, hindi ko naman siya i-research kung hindi niya ako ginaganito. Napag-alaman ko, sabi ko, nakita namin yung official website ng Ministry of Foreign Affairs. Doon siya nagpa-pluck ng ng mga points niya, yung mga narrative niya. Marami yun. Pati nga yung yesterday, doon sa confirmation hearing, pilit niyang, hindi niya nga binabanggit yung panatag Siol, Ang ginagamit niya, Chinese name, na gusto niyang ilabas doon sa EEC. Yun ang punto niya. Nakita ko na naman yung dokumento, yung website. Yun mismo pinupunto niya, parang gusto niyang i-discredit yung mapa ng NAMRIA. Sipin mo, agency ng Pilipinas, officially, isang ahensya ng Republic of the Philippines na tasked na magawa ng mapa, i-discredit niya na mali raw yun. Patunayan, nagsinungaling na naman siya sa interpellation niya sa akin dahil sinasabi niyang pinatawag ko ikaw yung NAMRIA, pinatawag ko si Justice Carpio. Sino siya magpapatawag? May chairman yung Foreign Relations. Ba't siya papatawag yun? Hindi naman siya ang chairman. Alam ko naman kasi the day before, nagsabi na nga si Senator Erwin Tulfo kay SP, nandun kami sa lounge, na pinipilit daw siya na kung pwedeng natawagin yung NAMRIA at siguro ibabadger niya. May national security implication kasi mga secret documents yung involved. So, ang advice sa kanya, siya naman ang chairman, siya masusunod. Pero just the same, sa interpellation, as if alam niya na may hearing na, may date na nga siya ngayon March 12 At pinapa-attend pa ako. Alam ko yung background na hindi matutuloy yung hearing kasi nga, naghumingi ng guidance yung chairman, si Senator Erwin. So kaya tinanong ko sa kanya kaya nga pinatayo ko si Senator Tulfo, paki-confirm nga, parang make it official, make it on record, na wala talagang hearing bukas. Ganun nga nangyari. Kaya nga sabi ko, he's confirming what is not confirmed. Pero sir, moving forward, how do we find resolution to this problem? Kasi obviously you guys have your own Gulf War already ongoing. Moving forward, sir, how do you foresee this moving forward? Yes, sir. Just don't mind him. Trabaho lang, Kung nanggugulo, di sagutin. Pero itong trabaho, huwag na lang siya i-mind. Hayaan na lang siya manggulo kung hanggang kailan niya gusto manggulo. Pero we'll just focus on what we're doing. Senator, yung NBI nagva-validate daw ng statement ng 18 mostly former soldiers, no? Paano ko pang ma-validate nila na medyo merong katotohanan dun sa ibang mga statement? Are you planning to call them to the Blue Ribbon kung sakasakali? Yes, as a matter of fact, nag-invite na nga ako kay Attorney Baligod kasi magkakilala naman kami during the Napolis. Yung Napolis issue kasi siya yung kay Ben Hurluy Kaya nagkaroon kami ng pag-uusap noon. So, I was hoping na ilalapit siya sa Blue Ribbon Committee yan Ang invitation ko, ayusin lang yung affidavits, at least yung believable, yung malapit, within the realm of possibilities. Huwag naman yung 805 billion. Masyadong exaggerated. Ngayon, kung maayos yung affidavit, i-adjust nila yung mga nakasaad doon na may katotohanan, may bahid ng katotohanan, why not? Mag-hearing tayo. Yun ang gusto ni Senator Marcoleta, ipatawag yung 18. Kita naman natin yung motibo Kasi pati yung spokesman, yung isang nagsasalita on behalf of the ex-soldiers, sa taong bayan na nananawagan, hindi naman sila nananawagan sa ombudsman, hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa Blue Ribbon o kung saan man. Ang pinapanawagan, taong bayan Ano ibig sabihin nun? Kung ako mag-a-assess nun, mag-a-analyze, destabilization. Bakit taong bayan yung pananawagan mo? So hihintayin mo yung validation results ng NBI? Yes, kung kailangan magpatawag para makatulong kami, para makabuo ng kung ano yung papasok sa preliminary investigation, why not? Willing ako. Kaya lang, wag yung katatawanan na mangyayari, parang circus na propaganda.
Kasi ang Blue Ribbon, hindi naman parang pampropaganda yan eh. Ang piniperat out natin dyan, yung katotohanan, hindi yung propaganda. Ang sabi ko nga, di ba, na ang Blue Ribbon Committee, para i-expose yung truth, hindi expose yung lies. Kasi kung ang hangad lang namin, ipahiya sila, put them on the spot, para i-contempt namin sila. Hindi naman ganoon ang purpose. Ang primary purpose is to expose the truth, at kung mayroong magsisinungaling, incidental na lamang yon doon sa pwede namin gawin para lumabas yung katotohanan. Pero kung sa simula pa lamang, mathematically impossible, logistically impossible, bakit ko agad papatulan yon? But sir, you said you've invited Attorney Baligod to the Blue Ribbon Committee? No, it was an open invitation actually kasi nag-post na raw sa aking ex account. I hope kung may nakarating sa kanya yon, sana makipag-ugnayan sa amin o maski sino sa Senado para ayusin lang yung kanila affidavit. So it's not a formal invitation yet. Hindi, wala akong number niya eh. Oh, because when we spoke to him, Attorney Baligod, shortly after nag-press conference sila, he told us that he was very unhappy with the way Orly Guteza was treated at the Blue Ribbon Committee hearing. Sabi niya, bakit daw ang focus was on the affidavit, the notarization of the affidavit, bakit daw ang hindi inimbestigahan yung laman ng affidavit? Well, di ba kasama sa committee report, sa Marshall Committee report, yung binalidate namin yung kay Gutesa, inadmit namin yun eh. I know. At least sa Blue Ribbon kasi under oath naman siya nag-testify doon. Yes. So hindi namin binaliwala yung affidavit ni Gutesa while hindi naman siya nagpunta sa DOJ kaya hindi siya naging bahagi ng preliminary investigation ng DOJ saka ng Ombudsman. Pero as far as the Blue Ribbon, nandoon nakapaloob yung kanya affidavit at binigyan namin yun ng space o ng credence, ano? Hindi, sabi ko nga, ang issue doon, hindi yung forged notaryo. Ang issue doon, yung hindi na siya sumipot kasi kailangan naming tawagin sana siya uli. Pero just the same, yung kanyang appearance, nandun sa committee report, yung kanyang tinesify, maski kinokot siya ni Marcoleta. Actually, Senator, sinabi niyo several times na yung problema sa notary public, yung ghost notary, ay hindi naapektuhan yung kanyang testimony. Yeah. No, yung testimony niya stays. Several times Under sinabi oath niya yun. sa Senate floor. Actually, Correct. sinabi din namin sa kanya, sir, we told him na you still accepted the testimony and you were still verifying the contents of the testimony kahit na nagka-problema dun sa notarization. Yes. But it Yes, kasi but it didn't seem kasi like as he far was... as the Blue Ribbon, Oo. of no moment na yung fake yung notaryo eh. Kasi sinumpa naman niya bukod yun sa Blue Ribbon eh. Yeah. So, baliwala sa amin yung kung fake man yung notaryo kasi sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee na totoo yung sinasabi niya. Kaya yun ang kinikilala namin, hindi yung fake na notaryo. Marami kayong Kaya banat. nakikita niyo yung, Sen- nakikita niyo yung narrative nila, nililigaw. Because I think he seemed pretty convinced na hindi trinato ng tama si Orly Guteza during the hearings. Even How though so? even though Yeah, pero how so? Sabi ko nga din sa kanya, I explained to him that tinanggap naman sa committee report, it was incorporated yung sinabi ni Orly Guteza, no? And of course, the difficulty was hindi na natin siya mahanap after. Wala na. Oo. But, yeah. Senator, Parang Marcoleta narrative din eh. Senator, very sharp yung tira nyo sa kanya dito sa mga nakaraang palitan nyo. No? Na nag-aabogado siya sa Diskaya, na nag-aabogado siya sa China. Pero yung pinaka-sharp na banat nyo ay yung usapin ng kanyang sose, yung kanyang statement tungkol dun sa campaign contributors. Practically, ang sinabi nyo ay he committed a crime based on his own testimony that he committed indirect bribery. Diba? Medyo antagonistic na yun. Yes. Mahirap na ayusin He yun. should know that. Being a lawyer, he should know that kasi yung indirect bribery, hindi kailangang may kapalit eh. Basta tumanggap ka ng gift, no? By reason of your office, that's indirect bribery. Eh, ang liwaliwanag yun sa kanya, admission against interest nga yung ginawa niya. Kasi inimpasya niya pa na binigyan siya, tinanggap niya, congressman siya noon, at hindi pa siya kandidato.
Oh, di hindi contribution, hindi pa siya kandidato eh. So binigay yon, being a congressman, parang daw may utang na loob. Siya pa umamin eh, na para may utang na loob siya sa mga nagbigay sa kanya. Ang isa pa natuklasan, hindi ko na nga lang sinama sa privilege speech. Pwede ko sabihin ngayon eh, afterthought, alam mo, niremedyohan niya yung kanyang defense sa COMELEC, ano? Nag-file siya ng counter affidavit. Ang aking information doon nga, nagremedyo siya eh. Kumuha siya ng isang tao na di umano, para lang ma-justify yung SOSE na mayroon siyang contributor. Na nagbigay ng, I think, 30 million, January. Again, hindi niya alam siguro yung batas na within 30 days, kailangan bayaran yung tax. May donor's tax yan Donor's eh. tax. Alam mo kung kailan siya nagbayad? December. Pero, ano yun? Pero may mga surcharges, may mga penalties. So, afterthought, nagremedyo siya dahil nga ipit siya doon sa kanyang SOSE problem o SOSE case sa violation ng Omnibus Election Code. Kakilala niya, kaibigan niya yung kaibigan niya nga yung kunwari, donor niya eh. Pero para sa purposes ng tigapakinig natin, indirect bribery is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Sa maximum 'yon ha. Hindi sa 6 years yan, parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Kaya may tulog talaga siya doon eh kasi isa nakakaintindi eh. Ano pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Pero sir, si COMELEC Chairman Garcia, given his reason, I think only today, if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng COMELEC dun sa kaso ni Marcoleta, I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. I don't know, I don't know if you've seen it and if you agree with it. It's complicated daw. It's become complicated legally. Iba yung information ko eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners eh, na wag pumirma sa resolution. Coming from Sir... The plot Not from the thickens. Pressure government. from... Not from the government. Not from the national government. Parang nga. From any Pressure group? from, Any group in particular? Special interest group. Yung information ko. sounds like... Trouble lang tayo. Pressure, wait, so sir, ang gulo kasi ng katabi. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Yun ang information ko Can you make a guess? na galing sa loob. Galing sa loob ng COMELEC? Galing sa loob ng COMELEC. Okay. Hindi. Alam mo, maliit lang yung mundo Pressure sa eh. COMELEC. Yes, kaya nga eh. Yun ang alam kong reason. Kasi the reason he gave was a bit convoluted and a bit difficult isang to ombudsman daw parse eh. through. Well, that could also be the case, kasi kung merong ni-refer na kaso, kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSE case, Omnibus Yes. Election Code. May And mind you, sell-in. yung COMELEC has prosecutorial power. Hindi ito yung as if parang NBI o Yeah. PNP yung COMELEC na nag-imbestiga, na dadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. COMELEC itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung kanilang findings. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-file yung, nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng parang information nila na na-establish sila yung probable cause. Diretso na sa korte yan eh. So may pressure Basta ngayon Omnibus sa Election COMELEC. Code, COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah. And you know, sir, we've spoken to Chair George Garcia a number of times about the Omnibus Election Code violations, pero Now it's been a bit difficult to get him. well, now it's been a bit difficult to get him, A, and B, even back then, parang there wasn't a big urgency around this issue na that they can see this through. Kasi remember when President Marcos revealed the top contractors on flood control in the Philippines,
dikit-dikit na yun dun sa sa campaign contributions issue, right? And then nakusap Correct. namin Yung case ni Lubiano. for example, o sa case ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Pero yun nga, we didn't get the sense na parang there was a big urgency on the COMELEC's part to investigate and prosecute, to be honest. Yeah, I agree. So mukhang well, we don't know if there's really a pressure, but yeah. Okay. I will have to I will clarify. Information ko yan doon sa loob. Hindi ko sinasabing validated yan. Na ang information, merong pressure. Yes, sir. Yes, sir. Yes. We understand. Pero kung galing sa inyo, Senator, medyo may konting weight. Pero sir, pahabol na rin. Just in case meron kayo nababalitaan na narinig, kasi we've also been hearing of the 18 former soldiers who came out in a press conference the other week. Meron na raw ilan who, from what we've heard, but this is unconfirmed, who have indicated out their desire to change their narrative. But yeah, this is still not confirmed from our end. I don't know if you've heard anything in this regard. Wala akong information na Ed. Ilan ba yung dumalo ngayon sa NBI? Baka doon. 16. So, ibig sabihin, merong dalawa. 16. May dalawa na hindi dumalo. Yeah, Baka may dalawang hindi hindi lang. dumalo. Baka busy lang. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for talking to us today, Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson. Salamat, sir. Thank you, sir. Salamat, Sen. Thank you very Thank much. you, Regina. Senator.